Hello, good morning. Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. So today is February 19, 2024, 6 a.m. the morning. So actually kanina pa ako gising, mga 5 a.m. So ayun, nag-almusal na ako, onting stretching, papawis. Daily routine ko yan eh. Kailangan kahit papaano magpapawis ako and titibok yung puso ko ng medyo mapilis. By the way guys, unahan ko na kayo. Medyo ngongo ako kasi may sipon kasi ako eh. Masakit din yung lalamunan ko, no. Actually, these past few days, sama na pakiramdam ko eh. Uso na naman kasi yung ubo-sipon dahil sa panahon, no. Malamig, tapos mainit, ganyan. Anxious din ako nung mga nakaraan kasi nagpupuyat na naman ako, no. Puyat, pagod, palipas ng gutom, yeah. Ayun yung mga, tawag dito, yung mga bagay na maaaring magpalabas doon sa mga sintomas natin, no? Pero hindi ko naman sinabing anxious na nag-struggle. I-struggle tulad nung dati na feeling mo mamatay ka na, very over-exaggerated yung reactions mo doon sa mga symptoms na ramdaman mo. So sabi ko nga sa inyo dati, no, sa video ko, may mga bagay tayong dapat i-consider when it comes to anxiety disorder. Tulad yan, nahihilo ka, masakit yung ulo mo, very irritable ka sa work mo, no? Nanghihina ka, parang wala kang gana. Eh naman pala kasi puyat ka, no? Puyat ka, wala kang lakas, nanghihinaan, nanginginig yung tuhod mo, namumutla ka, ganyan, no? Sobrang sakit ng ulo mo, nahihilo ka. Ayun pala, kahapon ka pa ng umaga kumain, no? Tas gabi, sabihin natin, kumain ka lang ng noodles, no? Migup ka lang ng mainit na sabaw. So wala ka talagang lakas para sa kinabukasan, no? Nagpapalpitate ka, hinihingal ka, sakit ng muscles mo. Ayun pala, ang layo ng nilakad mo. O kaya, nag-jogging ka kasi malalate ka na papunta sa trabaho. Dating mo sa trabaho mo, anxious ka. Bilis ng tibok ng puso mo, hinihingal ka. May mga bagay tayong dapat i-consider, no? Sana natulog ka ng maaga para hindi ka nahihilo, hindi masakit yung ulo mo. Sana pumasok ka ng maaga para at least hindi ka nagmamadali. Hindi ka tumatakbo papasok ng iyong trabaho, no? Kumain ka man lang bago matulog para at least kinabukasan, alas 5 ng umaga, wala yung hilo mo, wala yung sakit ng ulo mo, nakapag-isip ka ng maayos sa trabaho, no? So ayun yung mga bagay nating dapat i-consider. Ako, as a recovered person about anxiety disorder, ganun na yung thinking pattern ko. Kapag halimbawa, sinumpong ako ng mga pangit na pakiramdam, pinipilit ko i-analyze, hindi ko naman pinipilit, ina-analyze ko sa sarili ko, no? Na, ba't kaya ako nahihilo? Oo nga, kulang pala ako sa tulog. Oo nga, nag-inom pala ako kagabi. Oo nga, ayun, late na ako natulog, alas 2, alauna, no? So, ganun din sana yung mangyari sa inyo. Ang problema kasi sa mga taong hindi man nakaka-recover sa anxiety disorder, nag-overthink tayo dun sa mga simple manifestations ng mga symptoms natin. Na kung titignan natin yung root cause, ikaw din talaga yung may problema, no? Feeling mo, sakit ang ulo mo. Ang interpretations mo, siguro, yung ugat ko sa ulo, lalo na dito sa left side, dito masyado masakit eh. Siguro nababarahan na siya, no? Baka may ischemia na, no? Ischemic stroke ako. Ganun natin i-interpret minsan. Tibok ng puso ko, nag-skip beats ako. Tapos, ang bilis ng tibok ng puso ko. Siguro, ina-atake ako sa puso, no? Ganun tayo mag-react eh. Dun sa mga nararamdaman natin. Na in reality, tayo rin talaga yung may problema, no? So, by the way, guys, pag-usapan natin yung mga weird symptoms na maaari mong maramdaman kapag sinabing anxiety disorder. Okay? So, siguro yung mga i-share ko sa inyo is yung personal experience ko, yung mga naranasan ko, naramdaman ko ng mga weird symptoms about anxiety disorder. Kasi commonly, sa atin, especially sa mga bago pa lang pinagdadaanan tong ganitong disorder, no?
madali tayong ma-trigger, madali tayong mag-panic attack, madali tayong parang, magpadala doon sa mga simptomas. Lalo na kapag yung mga simptomas is hindi natin maipaliwanag sa sarili natin. No? Hindi natin alam yung dahilan kung bakit mo nararamdaman yon. No? Siyempre, nung bata pa tayo, very physically fit, ang healthy ng katawan natin. Wala tayong nararamdaman Tapos suddenly, habang umiedad ka, biglang may mga sintomas kang mga nararamdaman. No? Kakaibang mga pangit na sensation sa katawan. So sa mga bago pa lang, sa disorder na anxiety, yan, ito yung madalas magpa-trigger sa kanila. Kasi bagong pairamdam, bagong sintomas, feeling nila, associated sa serious medical illness, no? Ganun yung interpretations nila. Na in reality, natural naman talaga na may mga nararamdaman na tayo sa katawan over time. Kasi ang daming factors bakit natin nararamdaman yun. Unang-una, age. Bang may edad tayo, feeling mo ba yung katawan mo tulad pa nung bata ka? Hindi, syempre. Diba? Yung katawan natin, nagkakaroon ng changes yan over time. Yung muscles natin, lalo na kung hindi ka na physically active, no? Humihina yan, no? Humihina, tapos kung dati laki ng katawan mo, minsan lumilit yan over time, no? Kasi mga changes. Ano pa? Especially sa mga babae, hormones. May mga hormonal changes yan, lalo na kapag monthly menstruation period nila, no? May mga nararamdaman sila sa katawan nila, like lower abdominal cramps, no? Nauseated, no? Medyo nasusuka, nasakitan siya, nahihilo, irritable, pinagpapawisan, mga changes yan. It is because of maturity, no? Maturity stage, kapag ka nagdadalaga, syempre nagkakaroon ng regla. Minsan yung iba na yung misinterpret yan. Meron tayong followers dati ganyan, sabihin sa akin. Tuwing monthly period niya, natatakot siya, nagkakaroon siya ng fear kasi may nararamdaman siya. Sabi ko, napapansin mo ba na tuwing nararamdaman mo yung mga sintomas na yun, parating yung monthly period mo or andun ka sa monthly period mo, no? It is because talagang may mararamdaman tayo kasi may changes tayo sa katawan Kaya huwag kang matakot dyan. O ito, isipin mo. Yung mga katrabaho mo, yung nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo, tuwing monthly period ba nila, wala silang nararamdaman. Sabi niya sa akin, hindi. Meron silang nararamdaman. Yung iba nga, uma-absent pa, umiiyak, sobrang sakit. Sabi ko, so although in pain sila, dahil dun sa ramdaman nila, nag-struggle ba sila everyday? To the point na ayaw na nila magtrabaho, to the point na titigil na yung mundo nila, to the point na mamamatay na sila. Ganun ba yung reaction nila? Hindi. It is because alam nila sa sarili nila na nararamdaman nila yun because of menstruation period. Ikaw kasi, ang nangyari kasi sa'yo, masyado ka na nag-worry doon sa monthly period mo. Bakit sobrang sakit, ganito, ganyan, no? To the point na nagkakaroon ka na ng anxiety. Na-anxious ka na every time na mag-monthly period ka. Siya kasi regular siya Every 19th of the month daw, dumadating yung menstruation period niya. So, bago mag-19, na-anxious siya. Ang dami niya iniisip. Ayaw na niyang, ayaw niya pumasok sa trabaho. Nahirapan siya matulog. Kasi iniisip niya mararamdaman niya yung pangit na pakiramdam. No? In reality, monthly period yun Hindi natin mapipigilan yan. No? So, pwede ka uminom ng gamot. No? Buscopan Venus, HNBB para ma-relieve yung pain mo. And pwede kang mag-warm compress, no? To relieve the pain. Yan. So, natural yan sa babae pagdadaanan, no? So, ayun, nagkaroon siya ng self-realization na, nga, no, may point si sir. Na sa akin, nasa reaction natin, nasa interpretations natin. Ako kasi feeling ko, inisip ko may bukol ako sa matres, sobrang dami ng dugo ko, feeling ko may problema sa ano ko, ganito ganyan, sa ovary, sa matres. Kaya siguro na-anxious ako, no? So ayun, nagkakaroon siya ng realization, ng aha moments na yun, natututo siya doon sa ano niya,
doon sa experience niya na yun. So ngayon, hindi na siya nag-chat sa akin. Ewan ko kung ano. Pero nababasa ko, may comment siya na, ayun, thank you sir, ganito, ganyan. Na-relieve ako sa explanation mo. Ngayon, hindi na ako na ano, ganyan. No? So, sinishare ko lang rin para at least yung iba sa inyo magkaroon ng ideas, no? Kung paano ba nagmamanifest, paano ba yung mechanism ng anxiety. Kasi madalas panlilin lang sa atin ng isip natin, no? First of all, syempre heart palpitations, no? Kasi bago ako mag-panic attack, very tired, wala ako talagang tulog, no? Syempre kapag ganun, dumating tayo sa point na ganun, talagang medyo kakaba-kaba ka, di ka na makapag-isip ng maayos. So ayun, bilis ng tibok ng puso ko, naalala ko nun, to the point na talagang naalala ko nun dati, humiga pa ako para ma-relax ako. Tapos nag-skip beats ako. Yung pulse rate ko, yung heart rate ko, maabot ng 140s to 150s, no? Kasi ang normal values kasi niyan, 80 to 99, no? Resting pulse rate, heart rate, no? Resting, no? Pag sinabing resting, kailangan nakaupo ka or nakahiga. So kapag tumaas na siya ng 99, 100, yun, tumaas na siya ng 99, which is 100, pataas, ibig sabihin nun is, bilis na. Wala na siya sa normal values mo. Tachycardia na yung tawag doon, no? Which means bumibilis na yung tibok ng puso mo. Ngayon, may mga bagay na dapat i-considerate din dyan. Lalo na sa mga athletics, no? Pag galing ka sa basketball game, pag galing ka sa running, natural na bibilis yung tibok ng puso mo. So normal yun, kahit hindi siya pasok sa normal values. Pero kapag ikaw is nagre-rest, wala ka namang ginagawa pero lumampas doon, tachycardia na yung tawag doon, no? Pero it depends pa rin, no? Sa mga taong may anxiety disorder, natural na bumibilis yung tibok ng puso natin minsan, no? Lalo na sa mga tao dito, tumigil na mag-smoke, tumigil na sa mga bisyo nila. Nagkakaroon kasi yan ng, ano tawag dito? Yung, anong term na, nakalimutan ko sa term na yun. Yung parang nag-a-adjust yung katawan mo, nagkakaroon ng changes, no? So, halimbawa, ganito, dati kasi nag-smoke ka. So, tuwing nag-smoke kasi tayo, parang nagiging regular heart rate na natin is mabilis, no? Sabihin natin, dati nasa 100, no? Kahit resting ka kasi nag-smoke ka. Ngayon, huminto ka for 5 months straight. Medyo malinis na yung katawan mo, no? Wala nang bahid ng nicotine sa bloodstream mo. So, syempre, nagre-regulate na yung heart rate natin. Nagno-normal values na yan, no? O kasi dati nagve-vape ako no? Ngayon, wala na, hininto ko na. Ngayon, resting heart rate ko 70s. Yan, normal yan, very normal, no? 75, ganyan, normal yun. Dati nung hininto ko yun, nagwa 110 nga ako Nung bago ko siya hihinto, nagwa 110 ako. So ngayon, since matagal na akong yung 110 na heart rate ko, syempre very overactive yung katawan mo doon, yung isip mo, kasi ang bilis ng pump ng heart mo Ngayon, nung nakasanayan na nung heart ko na 70 to 80, naninibago naman yung katawan ko. Na-anxious ako. Dati nung huminto ako sa vape, na-anxious naman ako. Kasi nga, hindi na sana yung katawan ko na ganun yung tibok ng puso ko, no? So sana na-gets nyo, no? 70 to 80 beats per minute, no? Very normal na siya. Kasi nga, huminto na ako. Yun nga lang, kailangan i-accept ko sa sarili ko na maninibago yung katawan ko sa ganung heart rate, no? Ngayon, kapag nag-exercise ka, kapag ganun, huminto ka na sa pag-vape mo or smoke mo, bumibilis yung tibok ng puso mo, nagwa-110 naman siya, na dati normal sa'yo kasi nag-smoke ka, no? Maninibago rin yung katawan mo, no? Yan, ganyan yung minsan na nangyayari sa mga taong humihinto sa bisyo nila, especially smoke, no? Smoking, tsaka vaping, yan. So, sana nagkaroon kayo ng idea na pwedeng ma-experience nyo. So, yun yung una kong weird symptoms, heart palpitations. Next is, chest tightness, no? Tumisikip yung tip-tip ko. Yan. Isa yan sa pinaka-weird symptoms, nakakatakot din kapag nagsabay-sabay pa yung ibang mga sintomas niya, no? Yan, chest tightness, parang feeling na ang sakit, no? Parang may nakadagan.
Tapos, minsan may tusok-tusok, ganyan, no? Lalo na kapag halimbawa, nagtitrigger siya kapag halimbawa, may biglang magugulat ka, may sisigaw sa labas nyo, may nag-aaway. Yan, minsan nagtitrigger yan, chest tightness. Pero normal lang rin yan sa taong may anxiety disorder. Yung iba, ini-interpret nila na, syempre, nire-relate nila sa heart disease. Kasi nga, heart chest no? Pero normal yan, may experience nyo. Pangatlo is difficulty of breathing. Difficulty breathing, ito yung sensation na, halimbawa, nag-trigger ka na, no? Trigger na anxiety mo, nag-anxiety attack ka na, nag-adrenaline rush ka na sa buong katawan mo. Bilis ng tibok ng puso mo, nahihilo ka. Kasunod niyan, yung hirap ka na huminga. Actually, hindi tayo hirap huminga, no? Kapag nararamdaman natin yung sensation na yun. Ganito kasi nangyayari niyan, no? Sa heart natin, tsaka yung lungs natin, may exchanges of gases yan. Which is, yung dugo natin from heart, pupunta sa lungs para lagyan ng oxygen, no? Which is, ito yung kapag nagbe-breathe in tayo. Pag breathe in natin yan, yung dugo sa heart natin, papuntang lungs, magiging oxygenated, then pupunta ulit sa circulatory system natin yan, which is sa halo na sa katawan natin. Ngayon, tuwing nagiging anxious tayo, especially nagpapanik attack tayo, yung breathing rhythm natin bumibilis. No? Bakit? Kasi na-anticipate ng brain mo nasa danger ka. Kailangan ng katawan mo, ng body mo ng oxygen para makalaban or makatakas. Na ang problema sa atin, wala namang danger, no? Ngayon tuwing nangyayari yun, yung katawan natin nag-over-oxygenated yan. Ibig kong sabihin, sobra-sobra yung hangin sa katawan natin, no? Na, alam mo ba, ang body natin para mag-function, kailangan nito ng carbon dioxide, pati muscles natin. Dapat balance yung dalawang yan. Kapag tumataas yung oxygen level mo, nagkakaroon ka ng sensation na feeling mo, hirap ka huminga. No? Alam mo yung pakiramdam kapag nasa extreme rides ka, o kaya ang bilis-bilis ng motor na sinasakyan mo, yung hangin, di ba, papasok sa'yo, para kang nalulunod. No? Ganun yung nangyayari sa atin. Sobrang dami ng hangin na nare-receive natin. Hindi na tayo makahinga ng maayos. Kaya huwag tayong matakot. No? Ang dapat nating gawin kapag nagpapanik attack tayo, kuha ang brown bag, plastic. Kung walang mga ganong resources, pwede kang huminga sa damit mo. Ganyan. Pwede kang huminga sa kamay mo. No? Kasi ano yan eh, since sobra-sobra tayo sa oxygen, hihinga ka ng ganyan para at least nagsisirculate lang yung oxygen and carbon dioxide. Kung ano yung ina-exhale mo, carbon dioxide galing sa katawan mo, and rin yung i-inhale mo para hindi na madagdagan yung oxygen sa katawan mo. Okay? So ngayon, kapag na-normalize mo na yung breathing mo, naging relax ka na, yung heart rate mo is unti-unti rin yan magiging regular. So yun yung pangatlo, difficulty of breathing. Ano pa ba? Pangapat, isa sa pinaka-weirdest is dizziness. No? Hindi siya pangkaraniwang dizziness na yung hilo lang kapag gutom ka, yung hilo kapag nung bata ka, no? Kapag nagko-commute kayo, nahihilo ka sa sakyan na nasusuka. Hindi ganun eh. Kapag sinabi kong hilo, ito yung hilo na may imbalance, no? Imbalance is kapag naglalakad ka parang patagilid yung lakad mo, parang alaseng. Yan. At the same time, yung hilo na parang magko-collapse dahil nagja-jolly legs ka, lumalambot yung tuhod mo. Next natin is ito yung tinatawag nating lump in your throat or globus hystericus na tinatawag nila. Ito yung parang may ping pong ball na nakabara sa lamunan mo. Hirap ka magsalita, hirap ka lumunok, ganun yung sensation niya kung paano ko siya i-describe. At the same time, madalas masamhid kapag kaiinom ka ng mga tubig, no? Or kahit anong liquid beverages. Very alarming to sa akin noon kasi naalala ko, pagka kakain ako, parang ang hirap-hirap lumunok, no? Kaya ito yung naging reason kung bakit siguro pumayat din ako eh. Kasi nakakawalang gana kumain talaga, no? Kapag ka ganun, na-experience mo na, feeling mo yung lalamunan mo, may bara, no? Yung pagkain parang, ang sakit-sakit pagka nilulunok, sakit sa lalamunan.
Yan, isa yan doon sa weird symptoms of anxiety disorder na na-experience ko. So, ayun, comment down below guys kung na-experience yung mga sinabi ko, no? Ano pa ba? Lastly, ito yung tinatawag nating jolly legs, no? Jolly legs is yung sobrang hina ng lower extremities mo. Yung binti mo, yung tuhod mo is to the point na parang nanginginig pagka naglalakad ka. Dati ito yung reason bakit ako dinala sa ospital, no? Kasi parang talagang tutumba ako. Nanghihina yung tuhod ko na nahihilo ko. Nararamdaman ko yung mga ibang symptoms, no? Feeling ko nga talagang di na umakalakad nun eh. To the point na ganun yung interpretations ko dun. Pang-anim natin is, ito yung numbness, no? Numbness and weakness. Actually, na-experience ko to noon. One-sided body weakness, no? Pwedeng left side, pwedeng right side. Pero mostly left side na-experience ko. Parang ang hina, tas nagnanumb talaga. Yung parang nagka-cramps yung kamay mo, tapos may mga, parang may kuryente na dumadali, parang ganun. Tapos very numb talaga yung feeling. Alam mo yung pakiramdam kapag halimbawa nakahiga ka. Tapos ang tagal mong nakahiga sa left side mo. Di ba pagkagising mo parang namamanid yung braso mo. Ganon yung feeling. Kaya mo siya igalaw, pero numb siya. Tapos, kung may pakiramdam man, very weak yung sensation. Ito, ayaw ko tumaramdaman noon, no? Madalas mag-trigger talaga yung anxiety ko. Nagpa-panic attack rin ako tuwing na-experience ko to. Kasi, bukod sa nagnanumb yan, yung batok ko hanggang sa ulo ko, parang may kuryente na hindi mo ma-explain. Parang umaangat siya pa ganun, no? Tapos, ayan, at the same time, kasabay nito madalas yung jolly legs, no? Nagwi-weak yung feeling mo, nagnanumb yung katawan mo, tapos ang hina pa ng tuhod mo. Kaya sobrang nakakatakot. Tapos, sabayan pa ng hirap sa paghinga, no? Tapos ang bilis ng tibok ng puso mo. Actually, common talaga to, no? So, sana nagets nyo yung mga explanation ko about mga signs and symptoms, anxiety disorder. And comment naman kayo kung ano, tawag dito, kung na-experience nyo ba yung mga weird symptoms na na-experience ko. So by the way guys, ika-clarify ko lang na ito lang yung mga list na binigay ko sa inyo about weird symptoms, no, na na-experience ko. Pero sobrang dami pang mga simptomas pwede nating ma-experience. And ako, personally, may mga weird symptoms pa akong hindi in-include dito sa videos ko, no. Sobrang dami kasi talagang simptomas eh. Iba-iba yan kada individual kung ano yung mga na-experience nating simptomas. Kasi ang katawan natin, hindi tayo pare-parehas ng reaction sa stress, no. Kasi lahat ng ito naman is dulot lang ng matinding tension eh, na na-experience natin. It's either physical, mental, or emotional tension, no, na nararamdaman ng katawan natin. So, ayun lang guys, no. So, by the way guys, try ko gumawa mamaya, no. Sobrang haba na kasi ng video natin. Kasi gusto kong sagutin yung mga katanungan nyo. Especially yung nag-comment dun sa post ko. Yesterday ba yun or last day, no. So, bibigyan kong explanation yun. Hindi ko na muna siya i-include dito sa video na to kasi sobrang haba na ng video natin for today, no. So, ayun lang. So, that's for today. Please don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para parati kayong updated sa latest upload ko. Maraming salamat po. Bye!